Okay, so ito yung bagong CMF Phone 1 by Nating. At kung naboboringan ka na sa mga smartphones ngayon, matutuwa ka dito. Interchangeable case, nakakabitan ng iba't ibang accessories, MediaTek Dimensity 7300 at 120Hz AMOLED display na meron pang makunat na battery. Maganda ba para sa presyo, gimmick or magagamit talaga? Ano yung mga pros and cons? Pag-uusapan natin lahat after mong mag-subscribe. Malapit na tayong mag 400k at susubukan naming maka 500 this year. Of course, mas gagalingan at mas dadamihan pa namin yung uploads para makuha yan. So kung sakaling magustuhan mo to, subscribe, join our channel na rin for extra perks, at follow nyo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so syempre uunahin natin yung design since ito yung pinakakakaiba sa phone na to. Again, meron tayong interchangeable case or back cover. Yun nga lang, dito sa Pinas, black lang talaga yung option natin sa mismong phone. So, kung gusto mo ng ibang kulay, bibilin mo yung back cover separately. Ito yung mga back covers na available. Itong light green, same finish sa default black cover. Parang pinong-pinong sandpaper finish. Tapos itong blue at orange naman, parang faux leather yung finish. At since pare-pareho namang masarap hawakan, pwedeng ibasin nyo na lang yung pagpili sa kulay na gusto nyo. May kasama na rin yung SIM eject tool na may flathead screwdriver sa kabilang side, at na-appreciate ko rin yung paglagay nila ng SIM tray na nagmamatch din sa kulay ng cover. At sa mga bibili nga pala nitong CMF Phone 1, sabihin ko lang din na sa una, medyo mahirap tanggalin yung default black case dahil medyo masikip pa. Pero pag nakailang palit ka na, hindi naman maluwag pero mas madali nang magtanggal. At speaking of mas madali, syempre mas mapapadali din yung proseso ng pag-repair sa ganitong klase ng design. Now, ang pinakaagaw pansin sa design nito para sa akin ay itong wheel sa bottom right corner. At nung nakikita-kita ko pa lang to sa mga teasers ng Nating at hindi pa pinapakita yung buong phone, akala ko talaga volume knob to. Like, ang nasa isip ko nun, dito siya nakalagay sa bottom left corner para kapag nanonood tayo ng mga videos, usually at landscape mode, mas madali tayong makakapag-adjust ng volume. Imbis na pipindot tayo ng buttons, iikot-ikot na lang natin to. Unfortunately, hindi pala siya ganon. Medyo umasa ako, pero hindi naman ako nadismaya since nasa lower mid-range nga lang yung presyo. Bale, screw lang din pala to na pwede nating tanggalin para makapagkabit ng iba't ibang mga accessories tulad nitong phone stand, lanyard, at magnetic na card holder. At sa totoo lang, personally, hindi ko magagamit yung lanyard, yung stand, useful pero malamang bihira ko lang ding magamit, lalo na hindi komportable pag gamit ko yung phone ng may ganito. So, ang useful na accessory talaga para sa akin dito ay yung magnetic na card holder. Gumagamit din kasi talaga ako ng MagSafe wallet sa iPhone. At same concept lang yun dito. Actually, pabilog din yung magnet na ginawa nila. So, magagamit din natin yung mga MagSafe accessories natin tulad nga ng MagSafe wallet, tripod, kahit sa mga MagSafe mounts pwede rin. At ang maganda pa, syempre andyan din yung posibilidad na gumawa pa ng mas marami pang accessories, hindi lang ang CMF, kundi pati na rin ibang mga kumpanya. Yung mga may 3D printers, pwede ring makagawa ng kung ano mang accessory para dito. So, sobrang panalo talaga nitong CMF pagdating sa customization. Yun nga lang, tulad ng inaasahan, mababa lang yung IP rating na nakuha nila dito. IP52 lang, so may protection pa rin naman sa mga talsik-talsik ng tubig o kaya pagbasa yung kamay natin tapos may tumawag, okay lang naman sa mga ganong sitwasyon, pero hanggat maaari, dapat pa rin natin tong iwasang mabasa. Now, pagdating naman sa display, wala akong marereklamo dahil magandang display talaga to para sa presyo. 6.67-inch Super AMOLED display with Full HD Plus na resolution. Malaki yung screen, sobrang liit lang nung punch hole, manipis lang din yung side bezels, medyo makapal lang ng konting-konti yung chin. Of course, nag-Netflix din ako dito. Unfortunately, walang HDR support dyan, pero naka-Widevine L1 naman for Full HD playback, tsaka maganda rin yung color reproduction. Hindi siya yung oversaturated na display, so naging maganda rin yung panonood ko dito. Kung mahihilingin man ako para mas maging immersive pa yung watching experience, dual speakers. Yes, isang speaker lang kasi yung meron dito. At well, to be fair naman sa CMF,
Okay yung sound quality for the price, hindi garalgal, hindi sabog, tsaka malakas din naman. Hindi siya pangit na speaker. So, siguro ang sa akin lang, karamihan kasi sa mga kakumpetensya nito naka-dual speakers na. So, mas maganda sana kung ginawa rin nila. Balik tayo sa display. Outdoor visibility is also good. Hanggang 2,000 nits ang peak brightness according to CMF. At nung ginamit ko to sa labas, hindi ako nakulangan sa brightness at maayos kong nakikita yung screen. Very responsive nung ginagamit ko. Very smooth din. 120Hz refresh rate, tapos mabilis lang ding nababa sa 60 kapag wala ng motion. Maganda yan to save battery life. Mamaya abangan nyo yung solid na resulta ng battery test natin dito. Pero bago yon, kwentuhan ko muna kayo tungkol sa performance. 8 gigs yung RAM hanggang 256 gigs yung internal storage na expandable via micro SD card hanggang 2 terabytes. Tapos pagdating sa chipset, ginamit ulit nila dito yung 4nm MediaTek Dimensity 7300. Sa mga hindi nakakaalam, ito rin yung chip na ginamit nila sa Nothing Phone 2a na nilaunch nung March. At para sa akin, good move yan dahil malamang sa malamang, na-optimize na nila tong mabuti at legit na maganda yung naging experience ko sa paggamit ko nito. Well, sabihin ko na lang din muna kaagad sa inyo na hindi ito yung pinakamalakas or yung best phone for gaming sa ganitong presyo. Kung hardcore gamer ka, may ibang mga performance-centric phones na mas babagay pa sa'yo. Itong CMF Phone 1, saktong performance lang para hindi tayo mabagalan sa mga pang-araw-araw nating apps. Ang Tutu benchmark score is more than 600k din. Sa mga less demanding games like ML and CODM, wala namang problema dyan. Hindi tayo maglalag sa mga yan. Pero kapag mga graphic intensive na, like highest settings ng Genshin, dyan tayo kakapusin. Again, not for hardcore gamers. At to be fair, hindi rin naman talaga gamers ang target ng CMF dito. So, para sa mga katulad ko na hindi na rin naman talaga naglalaro ng mobile games, sa ilang araw na paggamit ko, swabe yung experience at hindi ako nabagalan. Really good performance, wala akong na-experience na major lags. Social media, Netflix, emails, banking apps, Grab, Foodpanda, research, kahit yung paglipat-lipat ko ng mga apps, mabilisan lang lahat at malaking part din sa experience na yan, yung software. Sa mga viewers po natin dyan na spec sheet or yung hardware lang ang tinitignan sa pagpili ng smartphone, maniwala po kayo, sobrang importante din ng software at dyan nag-e-excel ang Nothing and CMF phones. Naka-Android 14 tayo dito with Nothing OS skin. At kung hindi ka pa pamilyar sa Nothing OS, sobrang linis nito, wala kang iintindihing mga ads or bloatwares na madalas nating nakukuha sa mga Chinese brand na smartphones. Para sa akin, panalo din yung unique at monochromatic na theme or looks ng skin nila. Tapos ang dami ring mga useful features na hindi rin basta-basta nakikita sa ibang mga phones like lock screen widgets, yung folder customization with cool animations, yung 3-finger gesture nila for screenshot, may extra feature din. Pwede mong i-hold yung tatlong daliri mo para selected area lang yung ma-screenshot. Pwede tayong mag-clone ng mga apps. Yung extra dim feature, eto, sobrang useful din kung ginagamit mo yung phone before bedtime. Tapos, meron din silang built-in app locker para hindi basta-basta ma-access yung mga applications mo. Now, in terms of software support naman, una, sabihin ko lang na sobrang sipag magbigay ng updates ng Nothing. Actually, 2 updates na kaagad yung binigay nila dito mula nung nakuha ko. May mga camera improvements and performance optimizations na kaagad. Tapos, updated na rin kaagad sa July yung security patch kahit nakakapasok pa lang din ng July. At para may idea lang kayo, yung Poco X6 Pro, May 2024 pa yung latest security patch. Wala pa namang 3 months, but still, dito mo makikita na alaga talaga tayo ng Nothing or ng CMF pagdating sa software. Yun nga lang, unlike sa mga Nothing phones na bibigyan nila ng 3 Android upgrades at 4 years na security patches, dito -1 tayo. 2 Android upgrades and 3 years of security patches na honestly hindi naman masama kasi ganyan din yung pangako ng karamihan ng mga brands ngayon. At understandable din naman yan dahil nga sa mas mababang presyo. So, siguro ang sa akin lang, since software nga ang isa sa mga pinakapanlaban ng Nothing or ng CMF, mas maganda sana kung sinagad na rin nila sa 4 years. Pero alam niyo kung ano yung sagad dito?
battery life. Sa mga laging nanonood dito sa channel, siguro napansin nyo na rin na maraming phones ngayon ang hindi na ganun kaganda ang battery life kahit masabihin nating pare-pareho silang naka 5,000 mAh battery. Usually, yung mga mid-range ng Poco, Infinix at Tecno, umaabot lang ng around 11 to 12 hours of screen on time sa PC Mark battery test natin. And sure, kung light user ka lang naman, sasapat naman yon para itawid ka sa buong araw. Pero siyempre, mas maganda pa rin kung mas higit pa at yan naman yung makukuha natin dito sa CMF Phone 1. Tulad lang din ng nating Phone 1, Phone 2 at Phone 2A, sobrang solid ng battery life na makukuha natin dito. Almost 16 hours yung nakuha kong screen on time nung nag-run ako ng PC Mark battery test. Tapos sa aktual na paggamit ko naman, nakakuha ako ng more than 8 hours of screen on time. So sigurado yung 1.5 araw na gamitan sa akin at kung medyo titipirin ko pa, hindi malabo yung 2 araw at maaasahan mo talaga na makunat yung battery dito. Sa charging naman, 33 watts yung supported charging speed. Unfortunately, wala tong kasamang charger sa box. Same lang din sa mga Samsung and Apple phones. But since meron din ako nung gun charger from CMF, yun na yung ginamit ko. From 10%, inabot lang ako ng 1 hour and 13 minutes para punuin. At sure, hindi siya kasing bilis nung mga 67 watt charging with less than 1 hour lang of charging time. But 1 hour and 13 minutes is definitely not bad at all. Lalo na sa mga katulad ko na sanay sa 1.5 hours or more na charging time ng iPhones. At isa pa, mas importante rin kasi sa akin yung mismong battery performance kumpara sa charging speed. Sa camera naman, meron tayong 16 megapixel selfie cam, 50 megapixel main shooter at unfortunately, depth sensor yung isa dito at hindi ultra-wide camera. Ito yung mga photos na nakuha namin at wala namang espesyal pero pasado na rin para sa presyo. Makulimlim lang talaga nung kinuha tong mga photos na to kaya hindi ganun ka-solid pero in good lighting naman, makakakuha tayo ng sharp and detailed photos, natural yung kulay at kahit yung mga kuha ko dito sa palaruan, okay na rin for social media postings. Yung selfie camera, nagustuhan ko rin yung kuha. Of course, depende pa rin yan sa lighting, pero tulad ng makikita nyo dito, as long as proper yung lighting at hindi tayo against the light, maganda rin yung kuha. Sa videos naman, hanggang 4K 30fps tayo at well, medyo soft. So sana ma-improve pa to ng CMF sa mga susunod na software updates. Pero hindi na rin naman masama pang capture ng moments tulad nito. Okay, so eto naman yung video quality gamit ng front-facing camera na itong CMF Phone 1. Hanggang 1080p 30fps tayo dito. Mukhang meron ding stabilization at sa nakikita ko dito, detailed yung kuha kahit na 1080p lang. Maganda rin yung kulay, natural looks. At gamit ko nga rin pala yung built-in microphone. So let me know na lang din sa comments kung pasado sa inyo yung parehong audio at video. Other features, haptic feedback, hindi kagandahan for a mid-range phone, may Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 pero walang NFC, fingerprint scanner mabilis at accurate, wala akong naging issue sa signal nung gamit ko, talk and text yung SIM card ko, tsaka malinaw nga rin pala yung video call sa Messenger kumpara sa ibang mga lower mid-range na nasubukan ko. Okay, so pwede na nating mabili itong CMF Phone 1, yung mga accessories at pati na rin yung other CMF products sa Digital Walker. Sa pagkakaalam ko, sila lang din yung official distributor ng Nothing and CMF dito sa Pilipinas. Maglalagay na lang din ako ng link sa description kung sakaling gusto nyong bumili. At ang presyo ay 15,490 para sa 8128 at 17,490 pesos naman para sa 8256. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, una, syempre, yung design. Customizable, bago, kakaiba, at para sa akin, hindi siya gimmick lang. Well, mga 20% gimmick, 80% functional naman. So, okay na okay sa akin to. Yung display maganda rin, solid performance, makunat yung battery, at syempre, andyan din yung panalong software ng Nothing. May mga cons pa rin at may mga hinahanap din ako, like, unang-una, dual speakers na sana. Walang ultra-wide camera. Yung kawalan ng NFC, honestly, hindi naman issue sa akin, kasi hindi rin naman ako gumagamit nun sa ngayon. IP rating medyo na-compromise din pero hindi naman nalalayo sa mga kakompetensyang phones. Again, IP52 to at yung iba usually IP53. So, kung susumahin natin overall, para sa akin, magandang phone to. Hindi lang talaga para sa lahat ng tao. I mean, again, hindi siya yung may best performance sa ganitong price, hindi siya yung may best camera sa ganitong price, hindi ito yung may pinakamataas na specs,
but it's definitely the most unique, most interesting, at pinaka-fresh na smartphone experience pagdating sa mid-range category. Honestly, as a tech enthusiast, isa to sa mga paborito ko ngayon kasi sa mundo kung saan halos pare-pareho na lang ang mga smartphones at nagpapataasan ng specs, nagpapababaan ng presyo, sobrang nakakatuwa yung pagsulpot ng bago. So, again, kung ang gusto mo ay yung kakaibang smartphone experience naman, maiba naman, kakaiba pero alam mong hindi ka pa rin talo pagdating sa price, marerecommend ko sa'yo tong phone na to. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Links kung saan pwedeng mabili, nasa description lahat. Click nyo lang yan. Maraming salamat sa Digital Walker sa pag-send sa atin ito. Para sa review ko ng iPhone 15 Pro, click mo lang to. At para naman sa mga sulit phones ng taon, bukod dito, click mo lang to.